Nagbukas ang pelikula kasama sina Toray at Kyle Breer habang sinusubukan nilang magbuntis ng isang bata. Nakikita namin ang ilang mga libro sa mga istante na nagsasaad nito, kahit na mukhang hindi matagumpay ang mga ito. Sa gitna ng kanilang pinakahuling pagtatangka, naramdaman ni Tori ang mga panginginig ng boses mula sa isang bagay na bumagsak sa labas. Sa una, pinapatay niya ito, ngunit pagkatapos ay pinapatay ng mas malakas na pag-iling ang mga ilaw. Tumingin sila sa labas ng bintana at nakitang may bumagsak sa labas. Pagkatapos ay nag-flash forward kami sa isang video ng isang bata, si Brandon, habang siya ay lumalaki. Matapos makita ang ilan sa mga clip na ito, naglalaro si Tori ng taguan gamit ang may edad na bersyon ng Brandon. Nasa paaralan noon si Brandon, sumasagot sa tanong ng isang guro. Nakuha nito ang atensyon ng isang batang kaklase na nagngangalang Caitlin. Bumalik sa bukid noong gabing iyon, habang nagpipintura si Tori, natutulog si Brandon sa basement at nakahanap ng isang bulalakaw, ang malamang na dumating siya sa Earth. Galit siyang umaawit habang sinusubukang lumapit dito. Pinakalma siya ni Tori kinaumagahan. Nagtakda si Brandon upang gabasin ang damuhan. Nadismaya sa pagsisimula ng tagagapas, inihagis niya ito ng ilang daang talampakan. Lumapit siya para makita ang talem na umiikot dito. Nagtataka, pinasok niya ang kanyang kamay dito, pinipigilan itong malamig nang hindi kumukuha ng isang scratch. Huminto ang pamilya sa isang kainan mamaya kasama sina Toray, Kyle, ang kanyang tiyahin na si Marilee at ang kanyang tiyuhin na si Noah. Nang subukan ni Noah na bigyan siya ng larwang baril, pinarusahan siya ni Kyle. Gayunpaman, hiniling ni Brandon ang baril. Sa pamamagitan nito, umalis ang pamilya sa gitna ng kanilang pagdiriwang, na may isang waitress na nakatingin sa kanilang pag-alis. Kinaumagahan, hindi man lang nakikinig si Brandon kay Kyle. Napansin niya nang umunguya ng tinidor si Brandon nang walang anumang pinsala sa kanyang mga ngipin. Kinuha ni Kyle si Brandon sa pangangaso, ipinakita sa kanya ang kanyang rifle, at ipinapaliwanag kung paano nagbabago ang kanyang katawan pagkatapos na makakita si Tori ng ilang mga ad ng damit panloob sa ilalim ng kanyang kama. Nang maglaon ng gabing yun, sinusubaybayan ni Brandon si Caitlin habang nakikinig sa isang slow rock tune. Napansin niyang nagmumula sa kanyang laptop ang musika at isinara niya ito. Gayunpaman, kinakabahan siya na pinagmamasdan siya nito mula sa malapit na bintana. Biglang sumingit ang nanay niya, ang waitress kanina, nagtatanong kung anong meron. Nagsisimula siyang huminga ng may kaba. Pagbalik sa bukid, hinahanap ni Noah at Toray si Brandon. Nahanap nila siya. Kinabukasan, sa paaralan, nakipag-usap si Tori sa guro ni Brandon habang gumagawa siya ng ilang mahiwagang mga guhit sa kanyang kwaderno. Nagtanong si Tori tungkol sa kanila at isinara niya ito at lumakad palayo. Pagbalik sa bukid, napansin ni Kyle na ginulat ni Brandon ang ilang manok. Tinatanong niya kung ayos lang siya, na kinikilala niyang siya ay. Pumasok ang dalawa sa loob. Maya-maya, lumabas sina Toray at Kyle para makitang pinatay na ang lahat ng manok. Iniisip ni Tori na isang lobo ang gumawa nito, ngunit sa palagay ni Kyle ay si Brandon yun, na napapansing nauna siyang lumabas doon. Sa paaralan kinabukasan, nakikibahagi si Brandon at ang kanyang mga kaklase sa isang pagsasanay sa pagkahulog ng trust. Kinakabahan si Caitlin sa nangyari kagabi pero hindi ito umimik. Gayunpaman, bumagsak siya sa lupa matapos siyang mahuli ng isang kaklase. Okay naman siya, pero sinabi ni Caitlin na hindi siya tutulungan niya dahil isa siyang pervert. Ang sabi ni Brandon ay kasinungalingan. Pinipilit siya ng coach na tulungan siyang tumayo. Ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay at bigla itong binali, kaya napasigaw siya. Nasa opisina siya noon, kasama si Tori na nagpapaliwanag sa ina ni Caitlin na nagsisisi siya at nangyari ang mga aksidente. Ang ina, gayunpaman, ay hindi masyadong sigurado. Hinihiling niya sa sheriff na arestuhin siya, ngunit tumanggi siya. Sa halip ay nasa mga espesyal na sesyon siya sa paaralan samantala, nakaupo lang dito si Brandon na mukhang malungkot habang patuloy silang nagtatalo. Umalis ang pamilya, ngunit hindi bago binigyan siya ni Brandon ng nakakatakot na titig. Kinagabihan, narinig niyang pinag-uusapan siya ni Kyle at Toray, pagkatapos ay binasa ni Tori ang mga meteor, ngunit pagkatapos ay napansin ang isang bagay na nangyayari sa kamalig. Nararanasan ni Brandon ang isang bagay na kumikinang, posibleng mula sa bulalakaw.
Nagmamadali siyang lumabas upang tingnan siya, ngunit nakita niya itong lumulutang sa kamalig. Siya ay patuloy na umaawit ng kunin ang mundo habang papalapit siya. Nahulog siya at naputol ang kamay sa bahagi ng meteor. Umaba siya para makabawi at kausapin siya. Pumunta siya at sinabi kay Kyle kung ano ang natuklasan niya sa bulalakaw. Galit habang naglalakad, sumigaw si Brandon at nagpaputok ng mga laser mula sa kanyang mga mata. Maya-maya, binisita niya si Caitlin sa kanyang kwarto habang nagtatype ito gamit ang kanyang isang kamay sa kanyang laptop. Sinabi niya sa kanya na huwag matakot, at alam niya kung gaano siya ka-espesyal. Sinabi niya na ang kanyang ina ay nagsabi na huwag makipag-usap sa kanya, ngunit ang sabi niya, siya na ang bahala doon. Umiyak siya nang bigla itong umalis, nag-iwan ng bulaklak para sa kanya. Samantala, sa kainan, ang kanyang ina ay nagsasara lamang ng tindahan, ngunit napansin niyang may sira. Lumabas siya at biglang nakakita ng mga diagram sa mga bintana, katulad ng iginuhit ni Brandon sa kanyang libro. Nagsisimulang kumikislap ang mga ilaw, biglang nabasag ang mga bintana, at tinanggal ng ina ang isang piraso ng salamin sa kanyang mata. Lumingalinga siya sa paligid at wala siyang makita, ngunit alam niyang may tao. Kumuha siya ng baseball bat, at nakita niya ang isang anino na lumipad ng mabilis. Umindayog siya ngunit walang nataman, pagkatapos ay umatras sa cooler sa likod ni Hawk ang pinto. Nag-aagawan siya para sa kaligtasan, para lamang masunog si Brandon sa pintuan gamit ang kanyang laser vision. Pinunasan niya ang pinto at tinitigan siya ng masama bago siya sinisingil at malamang napatayin siya. Kinaumagahan, nakipagkita si Brandon sa kanyang mga magulang, na sinasabi sa kanila na maayos ang lahat sa kung paano ipinaliwanag ang mga bagay-bagay. Pagbalik sa kainan, sinisiyasat ng isang sheriff at ng kanyang kinatawan kung ano ang nangyari, kasama ang natitira sa kanyang katawan. Nahanap ng sheriff ang isa sa mga diagram sa bintana na iginuhit ni Brandon. Si Merrilee, na isa ring tagapayo, ay sinubukang kausapin si Brandon, ngunit siya ay nalulungkot sa mga tuntunin ng pagpapaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang sesyon ay halos walang napupunta, at isinasaalang-alang ni Merrilee na makipag-usap sa pulisya tungkol sa kanyang pag-uugali. Nang maglaon, sa isang bar, nakipag-usap si Kyle sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kung ano ang nahulog sa kamay ni Caitlin, at nagsimula siyang isipin na ang kanyang anak ay isang halimaw. Merrilee, sa bahay ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa banyo habang ang mga ilaw ay mabilis na kumikislap. Dumating si Brandon sa bahay ni Merrilee mamaya at sinabing kailangan niya itong makausap. Sinabi niya na huwag makipag-usap sa pulis dahil hindi ito mabuti para sa sinuman. Sinabi niya sa kanya na umuwi at umalis daw siya. Ngunit kalaunan ay nakatayo siya sa labas ng kanyang bintana at pinapanood ang kanyang text kay Noah. Bumalik siya sa bahay sa kanyang costume, ngunit bumalik si Noah at natagpuan siya sa aparador. Inihatid siya nito palabas at pinagbantaan na sasabihin sa kanyang mga magulang. Nagsimula silang magkarga sa truck ni Noah, at nang pilitin niyang ipasok si Brandon, natamba siya sa pintuan ng garahe. Bumangon siya at nagmaneho palayo sa kanyang truck, natatakot, ngunit kumbinsido siyang sinusundan siya ni Brandon. Biglang nagsimulang umiwas ang truck at nawala ng kuryente. Sinubukan niyang i-restart ito, ngunit lumitaw si Brandon sa kanyang harapan habang siya ay sumisigaw. Binuhat niya ang truck sa lupa, pinalipad ito sa ere at pagkatapos ay bigla itong bumagsak. Si Noah ay nabali ang kanyang panga sa proseso habang si Brandon ay lumapit sa kanya. Habang nakahiga siya doon na naghihingalo, inilabas ni Brandon ang isa pa niyang simbolo sa lupa sa kanyang dugo. Umuwi si Brandon, sinabing naglalaro siya ng soccer sa buong oras. Pinaliwanag niya kung paano siya naduli, at ganoon din ang pagkawala ng kanyang kamiseta. Nang gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Kyle na nagpapakita sa kanya kung paano unang natagpuan ni Tori ang sanggol sa meteor at piniling ampuni siya. Gayunpaman, nagulat siya nang biglang nagliwanag ang kanyang mga mata gamit ang mga laser. Ginaisang siya ng telepono, at tinawag sina Kyle at Tori sa ospital, kung saan naroon si Merrilee. Ipinaliwanag niya na si Noah ay pinatay at inaalaw nila siya. Ipinaliwanag niya na na nag-aalala kay Kyle. Kinaumagahan, binigay nila kay Brandon ang Noah, pero ang sabi lang niya, okay. Nagtataka ngayon si Kyle kung ano ang nagbintangan si Brandon na nandoon. Pilit siyang pinapakalma ni Tori pero mas lalo lang siyang nagalit.
Bigla siyang finulak ni Brandon sa pantry, na sinira ang mga pinto sa proseso. Pinaalis siya ni Tori. Ang maglaon, nakita ni Kyle ang kamisete ni Brandon at may napansin siyang kaunting dugo dito. Ngunit nakuha niya itong alisin nang hindi niya napapansin. Nag-sorry siya kanina, pero sabi lang ni Brandon, okay, muli. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Kyle kay Isaori ang nahanap niya, ngunit tumanggi itong tanggapin ang sinasabi nito. Samantala, tinitingnang mabuti ng sheriff ang aksidente at napansin ang pagkakatulad sa diagram mula sa bintana at kung ano ang iginuhit sa lupa. Tinitingnan ni Kyle ang mga lumang birthday card ni Brandon at sinubukang aliwin si Tori ng gabing yun. Kinabukasan, pinili niyang isama si Brandon sa isang paglalakbay sa Pangangaso. Habang papunta sila, binisita ng sheriff si Tori para ipaliwanag kung ano ang nakita niya sa mga larawan. Hindi niya ito kinikilala, ngunit sinabi niyang babalik siya. Sa kakahuyan, sinusundan ni Brandon at Kyle ang ilang truck ng mga USA, at hinayaan siyang maglakad ni Kyle sa unahan. Pagbalik sa bahay, nakita ni Tori ang notebook ni Brandon at napansin ang parehong diagram mula sa bintana at kalsada, kasama ang iba pang mga guhit tulad ng kanyang damit at salamin sa mata ng waitress, at ilang patay na tao kasama ang mga salitang, "Take the world." Nagpanik siya. Bumalik sa kakahuyan, sinisiyasat ni Brandon ang mga truck habang sinusubukang barilin siya ni Kyle. Paputok ang bala, ngunit tumalbog lang sa ulo ni Brandon, nagtataka siya habang sinusubukang reload si Kyle. Sa sandaling gawin niya, gayunpaman, nawala si Brandon. Si Kyle ay tumakbo sa gulat, ngunit si Brandon, na ngayon ay nakahod muli, ay lumipad at lumilitaw sa paligid niya. Sa wakas ay hinawakan niya ito at pilit na pinaupo. Sinubukan ni Kyle na humingi ng tawad, ngunit biglang pinaputok ni Brandon ang kanyang mga mata ng laser na bumaril sa kanyang bungo, na ikinamatay niya. Sa bahay, galit na sinubukang tawagan ni Tori si Kyle ngunit walang epekto. Sa wakas ay sumagot si Brandon, at tinanong ni Tori kung nasaan si Kyle. Ipinaliwanag ni Brando wala na siya, at uuwi na siya. Siya ay nag-hang up at nagsimulang lumipad sa bahay sa isang mabilis na sinisira ito sa proseso. Tumawag siya sa 911 habang patuloy itong lumilipad sa paligid niya. Ang sheriff at ang kanyang kinatawan ay pinatawag matapos ang tawag sa 911 ay maikli. Nagpakita sila upang makita ang bahay ay nawasak mula sa pagkawasak ni Brandon. Si Tori ay nagsimulang lumabas ng bahay habang tinatawag siya ng sheriff. Gayunpaman, bago niya ito makausap, sinugod siya ni Brandon at pinunit siya. Sa takot, pumasok si Tori at ang representante sa loob ng bahay. Umakyat si Tori sa itaas upang magtago habang ibinaba ng deputy ang kanyang baril, hinahanap si Brandon. Tumawag siya ng backup, paikot-ikot siya sa bahay at nakitang sumulpot si Brandon sa harapan niya tapos biglang nasa likod niya. Rinig na rinig ni Tori ang mga tunog ng paghihiwalay niya sa kanya. Tahimik pa rin siya habang hinahanap siya ni Brandon. Lumabas siya sa bintana at bumagsak sa lupa. Tinungo ni Tori ang kamalig kung saan matatagpuan ang bulalakaw. Naalala niya kanina kung saan nasugatan si Brandon sa kanyang pagkahulog at napunit ang isang shard mula sa meteor. Hinanap niya ang katawan ng waitress habang itinatago niya ang tipak at tinawag si Brandon. Nagpapakita siya, nakahod at lahat, at ipinaliwanag niya na mahalaga sa kanya ang lahat. Tinanggal niya ang hood nito, at inosenteng tumingin ito sa kanya. Nagyakapan ang dalawa at naghanda siyang saksakin si Brandon gamit ang tipak. Gayunpaman, hinawakan niya ang kanyang kamay, pinipilit ang tipak mula dito. Galit, pinalipad niya siya sa hangin, ilang daang talampakan sa himpapawid. Binigyan niya siya ng isang huling tingin, hinawakan siya sa labas, at ibinaba siya sa kanyang kamatayan. Habang siya ay lumulutang sa hangin, isang paparating na eroplano ang papalapit sa kanya. Sa susunod na araw, ang mga labi mula sa eroplano ay ipinakita sa lupa, na walang nakaligtas mula sa pag-crash. Naiulat na bumagsak ang eroplano sa farmhouse, kasama sina Kyle at Lori sa loob. Umupo si Brandon doon, kumakain ng cookie na may inosenteng tingi sa muka. Sa pagtatapos ng mga kredito, nakikita namin ang mga lungsod na nawasak at milyon-milyong inamamatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Brandon.